kinakailangan ng mas malalim po na pag-aaral sa isinusulong po na pagtanggal sa system loss charges mula po sa mga consumer para matiyak na hindi lamang babawiin sa iba ang singil. Yan po ang sabi ni House Committee Ways and Means Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Sa programang ito, sinabi nga po ni Kimbo na baka bumalik lang naman ang system loss sa pamamagitan po ng mas mataas na generation o transmission. Kaya naman kinakailangan pag-aralang maigi ang reforma sa enerhiya para matiyak na mapapagaan talaga ang gastusin ng mga Pilipino. Ang mungkahi po ni Kimbo, baka po pwedeng bawasan ang singil ng value-added tax sa kuryente. Maaari ring hatian ng gobyerno ang mga distributor pagdating po sa system loss, pero maaari ring mas makinabang lamang ang mga mayayaman. Ini-impose siya from generation, may VAT. Sa transmission, sa kawad, may VAT. Pagdating sa distribution, sa household, may VAT na naman. So, 3 beses eh. So, baka naman tulad ng systems loss, ay ilagay lang natin ang VAT doon sa production ng power, sa power generation. All the rest, wala na siya dapat VAT. If government subsidize electricity, sino bang nakikinabang? Baka naman ang makinabang ay ang mas mga mayayaman. Tanong lang yun, ano ha? So I think it's important because it is the taxpayers' money that we use. Baka naman unintended natin. Gusto natin tulungan ng mga mahihirap, pero ang mas makinabang or bulk na makikinabang ay ang upper middle class. Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Marikina Representative Miro Kimbo, chairman po ng House Committee on Ways and Means. Mayroon namang 3 lugar na kinokonsidera ang Department of Energy para po sa potensyal na nuclear power plant sa bansa. Kasunod po ito ng sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na baka oras na nga para balikan ang planong pagtatayo ng planta para sa nuclear power. Ayon kay Energy Secretary Garin, nasa shortlist na po ang Bataan at 2 iba pang lugar. Hindi nga lang niya maisapubliko kung ano ang mga ito hanggat hindi pa pinal ang pag-aaral. Tiniyak din ni Garin na magiging ligtas ang nuclear power plant na itatayo sa Pilipinas, lalo't nakabantay rin ang International Atomic Energy Agency sa planong ito. Umaasa si Garin na maisasakatuparan na po ang planong ito sa loob ng susunod na 10 taon. Hala, 10 years pa pala, naibida na ito ng Pangulo sa SONA. Kala ko naman magkakaroon na bago siya bumaba sa pwesto. Ayun lang. Buti pa yung rocket ship, aabot. Next year, di ba? 2027. Ay, pero ako, pabor ako doon kasi medyo late na po talaga tayo sa science and technology dito sa Pilipinas. Yung mga karatig bansa natin dito sa Asia, meron nakapag-launch na sila nung rocket na. Di ba yon, Mr. Presiding Chair? Sige. After 10 years pa pala. Gulatan kayo, no? Hirap naman nun. Dapat di na sinama yun sa SONA. Ito. Sa iba pang balita, naglalatag po ang LTFRB ng polisiya para imandatong facial recognition para po sa mga pasahero ng ride-hailing apps. Kasunod nga po ito ng insidente ng karahasan ng mga pasahero laban sa mga rider ng motorcycle taxi. Sa ilalim po nito, required ng government ID at real-time facial recognition kapag gumagawa po ang pasahero ng account sa ride-hailing app. Papayagan po ang riders at drivers na mag-cancel o hindi kumuha ng booking kung hindi beripikado ang pagkakakilanlan ng pasahero. Tama. Kung pipiliin nilang hindi kunin ang booking, hindi sila papatawan ng multa. Sa ilalim po yan ng inilalatag na polisiya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.